Pagbabalik tanaw. Ang sikreto ng magkambal sa Maynila, alam mo ba kung bakit tinanggihan ng ate ko ang bayaw niya? Hindi ako makatingin. Paano na ngayon? Tahimik na tanong ni Mara. Pareho kaming dinanas, June. Pero ako, kabaligtaran, iniwan ako ng asawa ko sa parehong dahilan. Anong ibig mong sabihin? Nag-atubili si Mara ng matagal, pagkatapos ay nagsalita sa nanginginig na tinig. Napakaliit ng asawa ko, at napakadali ring matapos. Ni minsan, hindi ko naramdaman ang totoo. Sa pag-amin niyang iyon, huminto ang aking paghinga. Ako, kabaligtaran. Napakalaki. Kaya tumakas ang lahat ng babae. Hinawakan ni Mara ang kamay ko. Nanginginig siya. Maaari mo bang ipakita sa akin, June? Bumaba ang boses ni Mara. Ang matagal mo nang tinatago. Hindi ako tatakas. Sa sandaling iyon, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko ginawa sa loob ng 52 taon. Dahan-dahan kong ibinaba ang zipper ng pantalon ko. Nanlaki ang mga mata ni Mara at bumulong siya. Hala, totoo ba to? Muli kong itinakip. Ganoon ang ginawa ko sa buong buhay ko. Pero pinigilan ni Mara ang kamay ko. June, sandali lang. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Dahan-dahan, maingat na dumampi ang kamay ni Mara. Sa sandaling iyon, nanigas ang buo kong katawan. Masakit ba? Masyado ba akong malakas? Hindi. Hindi, ngayon lang kasi. Ngayon lang may taong hindi tumakas. Lalong naging malumanay ang haplos ni Mara. June, hindi ito biro. Grabe. Ikinubli ko ang ulo ko. Iyon ang mga salitang narinig ko sa buong buhay ko. Masyadong ang malaki, di ba? Ngumiti si Mara. Ibang-iba ang ngiti niya. Hindi. Perpekto. Ano? Tiningnan ako ni Mara ng diretsyo. June, pagsisisihan ng ate ko habang buhay na hindi niya alam ito. Ito ang hinahanap ko sa buong buhay ko. Sa gabing iyon, matagal na pinagmasdan ni Mara. Hinawakan niya, hinangaan, at nagpakita ng mukhang hindi makapaniwala. June, hindi ba ako nananaginip? Parang panaginip din para sa akin. Dahan-dahan, lumapit pa si Mara. June, maaari ba akong subukan ito, kahit minsan lang, totoo ba? Ano? Nanginginig ang boses ni Mara. Kung ano ang mararamdaman ng lalaking ito sa akin? Sa gabing iyon, lumampas kami sa linya. Sa simula, nagulat si Mara, nahirapan, at umiyak pa, pero hindi siya tumakas. Sa halip, sinabi niya, June, mababaliw ako. Ganito pala iyon, ang tunay na pag-ibig. Sa gabing iyon, ako, sa edad na 52, unang beses na lubos na binigyang kasiyahan ng isang babae, at siya, sa edad na 47, unang beses na sinabing siya ay lubos na nakontento. Nag-unahan kaming tuklasin ang isa't isa hanggang madaling araw. Hindi namin alam kung pag-ibig ba ito o pagnanasa. Ang alam lang namin, pareho naming unang naramdaman ito sa buong buhay namin. Maaari ba akong humingi ng isang pabor? Ang pag-subscribe at pag-like ay libre, ngunit kung pipindutin ninyo ang mga button na iyon, malaking tulong iyon sa akin. Dahil sa inyong mahalagang interes, na ibabahagi ko ang kuwentong ito. Salamat sa pagpindot. Kaya naman, naway maging masaya at malusog ang araw ninyo. Magsisimula na ang kuwento ng salaysay. Ako si June Ramos. 52 anyos na ako. Sa edad na ito, unang beses kong nalaman kung ano ang pag-ibig. O, sa mas eksaktong salita, kung ano ang pakiramdam ng mahalin. Ngayon ko lang iyon nalaman. Hindi karaniwan ang kwento ko, maaaring ito ay kwento na pupunahin ninyo, pero ito ang tala ng sandali na ako ay naging tapat sa sarili ko sa loob ng 52 taong buhay ko. Makikinig ba kayo? Nagsimula ako ng tindahan ng lechon manok inihaw na manok sa edad na 25. Umutang ako para magkaroon ng maliit na pwesto. Nagtrabaho ako mula 9 ng umaga hanggang 2 ng madaling araw, walang pahinga. Nakipag-date ang mga kaibigan ko, nag-asawa, at nagkaanak, pero ako, nabuhay lang sa harap ng ihawan. Nagtanong ang mga tao, June, kailan ka mag-aasawa? Ngumiti ako at sumagot, ang negosyo ang asawa ko. Kasalanan iyon, ang totoo, natatakot ako sa mga babae. Mas eksakto, natatakot akong tanggihan ng babae. Nagkakasintahan ako sa unang pagkakataon sa edad na 25. Isang estudyante sa universidad na regular na customer ng tindahan. Pagkatapos ng 3 buwan, pumunta ako sa bahay niya sa unang pagkakataon. Sa gabing iyon, nagtapos ang lahat. Nang hubarin niya ang damit niya at hubarin ko rin ang akin, namutla ang mukha niya. Teka June, ito. Hindi siya nakapagsalita. Paumanhin. Pupunta lang ako sa banyo. Pumasok siya sa banyo at matagal na hindi lumabas. Nang lumabas siya, namumula ang kanyang mga mata. June, pasensya na. Parang hindi pa ako handa. Iyon ang huli. Kinabukasan,
Hindi na niya sinasagot ang mga tawag ko at hindi na rin siya pumunta sa tindahan. Sa edad na 32, may nakilala ako sa setup na date, isang nurse. Sa pagkakataong ito, maingat akong nagsalita. May gusto sana akong sabihin, medyo kakaiba kasi ako. Ngumiti siya. Kakaiba? May sakit ka ba? Hindi, iyon ay. Hindi ko talaga nasabi. Sa huli, sinubukan namin ang relasyon sa pangatlong pagkikita at sumigaw siya. Aray, masakit. Pakiusap, tanggalin mo. Umuwi siyang umiiyak noong gabing iyon. Kinabukasan, may text siyang natanggap ko. June ay mabuting tao, pero ako, pasensya na. Pagkatapos noon, sumuko ako sa pag-ibigan. Mag-isa akong nabuhay sa edad na 30 at mag-isa rin sa 40. Naging maganda ang takbo ng tindahan. Nagkaipon ako ng pera, pero hindi pa ako nagkaroon ng maayos na relasyon kahit minsan hanggang sa edad na 50. Nang mag-50 ako, nagkasakit ang nanay ko. Habang naka-ospital, hinawakan niya ang kamay ko at umiyak. June, gusto lang makita ng nanay ang kasal mo bago ako mamatay. Sa sinabing iyon, gumuho ang puso ko. Nanay, hindi po ako makapag-aasawa. Bakit? Mayaman ka naman, mabait, bakit hindi mo kaya? Hindi alam ng nanay ko kung gaano ako kadalas tinanggihan. Pero nang makita ko ang luha niya, nagdesisyon ako. Kahit minsan lang, subukan ko ulit. Isang church sister, madalas na Tita Maring o Ate Beth, ng nanay ko ang nag-ayos ng kasal. June, may mabuting tao. 47 anyos, nurse sa ospital, nagtrabaho lang siya sa buong buhay niya at gusto na niyang mag-asawa ngayon. Jana Santos. Batay sa litrato, malinis at desente ang impresyon niya. Sa unang pagkikita, sinabi niya, magsasabi ako ng totoo. Halos wala akong karanasan sa pakikipag-date. Pinanatili ko ang aking kalinisan dahil sa simbahan at hindi ko gagawin iyon bago magpakasal. Sa halip, napanatag ako. Ako rin, wala rin akong gaanong karanasan. Nagkita kami ng 3 buwan. Hindi kami nagkahawak kamay ng maayos. Alam niyang 3 tindahan ng lechon manok ang pinapatakbo ko at marahil ay naisip niyang matatag ako. June, masipag ka. Gusto ko ang mga taong ganyan. Hindi ko masabi sa kanya ang sikreto ko. Maiintindihan naman niya siguro pagkatapos ng kasal, hindi ba? Kaya, nagpakasal kami. Ipinagdiwang kami ng mga panauhin noong araw ng kasal. Isang huli na kasal, ang late bloomer na pag-ibig, nakakainggit. Ngumiti ako at nagbigay pugay, pero kumabog ang dibdib ko. Natatakot ako sa unang gabi. Ang bahay namin ay isang kondo na inihanda ko, isang bagong biniling unit. Habang tinitingnan ni Jana ang bahay, sinabi niya, "Wow, napakalinis. Ikaw ba ang nag-ayos dyan?" "Oo. Nagpa-interior designer ako." Noong gabing iyon, lumabas si Jana pagkatapos maligo, nakasuot ng puting nightgown. Naligo rin ako. Nang pumasok ako sa kwarto, nakahiga na si Jana, nakabalot sa kumot. Ang totoo, natatakot ako. Ako rin. Ngumiti kami ng awkward, pinatay ni Jana ang ilaw. Sa dilim, dahan-dahan akong lumapit, nanginginig ang kamay ni Jana. "Okay lang, dahan-dahan lang." Maingat ko siyang niyakap, at nagsimula akong hubarin ang damit niya. Bibilis ang paghinga ni Jana. Dumating ang pagkakataon ko. Sa sandaling hubarin ko ang aking underwear, naramdaman ko ang paninigas ng katawan ni Jana kahit sa dilim. "June, ito ba?" Nanginginig ang boses ni Jana. "Pasensya na. Okay lang, dahan-dahan." Sinubukan kong maging maingat hanggat maaari, ngunit bago pa ako makapagsimula, sumigaw si Jana. "Aray! Hindi! Pakiusap!" Itinulak ako ni Jana at tumakbo siya sa banyo. Pagkatapos ng matagal, lumabas si Jana na namumula ang mga mata. "June, ako, hindi ko kaya." "Jana, pasensya na. Pero natatakot ako." Sa gabing iyon, natulog kami sa aming sariling lugar. Kinabukasan, naghanda si Jana para sa trabaho ng walang imik. Kailangan ko nang pumunta sa ospital. "Jana, mag-usap tayo." "June, naguguluhan din ako. Bigyan mo ako ng oras." 1 linggo ang lumipas, halos hindi umuwi si Jana dahil sa overtime sa trabaho. Kahit umuwi siya, hindi siya tumitingin sa mga mata ko. "Jana, pumunta kaya tayo sa ospital? May paraan siguro." Umiling si Jana. "June, kailangan ko lang ng oras." 1 buwan ang lumipas, nakatira kami sa iisang bahay pero hindi kami mag-asawa. Tumakas ako papunta sa tindahan at tumakas si Jana papunta sa ospital. Isang araw, bumisita ang kambal na kapatid ni Jana, si Mara. "Ate, nandito na ako." Nang buksan ko ang pinto, isang masigla at masayahing babae ang nakatayo. Parehong-pareho ang mukha niya kay Jana, pero ang aura niya ay ibang-iba. "Ay, si Kuya June pala. Kumusta po?"
Ako si Mara Santos. Ngumiti si Mara ng maliwanag at hinawakan ang kamay ko. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaiba. Paanong magkapareho ang mukha pero ganito kaiba? Nasaan si ate? Nasa ospital. Aba, ulit? Sobrang workaholic talaga si ate. Kuya, hindi ka ba nalulungkot? Sa tanong na iyon, kumirot ang dibdib ko. Ano? Umupo si Mara sa sofa at nagsalita. Kuya, alagaan mo si ate. Sobrang tigas ng ulo niya. Umalis si Mara pagkatapos ng halos 1 oras. Pero pagkatapos noon, madalas siyang bumibisita. Kuya, kung wala si ate, ako na lang ang mag-aasikaso sa iyo. Naglinis at nagluto si Mara para sa akin. Parang mag-isa kang nakatira, nakakaawa. Salamat, Mara. Isang araw, seryosong nagtanong si Mara. Kuya, hindi ba kayo magkasundo ni ate? Hindi ako makasagot. Nagbuntong hininga si Mara. Tinanong ko si ate, pero wala siyang sinasabi. Ikaw din kuya. Mara, sabihin mo sa akin, kaya ko kayong tulungan, sa tingin ko. Sa araw na iyon, unang beses kong ikinuwento ang sarili ko sa isang tao. Siyempre, hindi detalyado. Medyo kakaiba ako sa katawan, kaya nahihirapan si Jana. Naging seryoso ang ekspresyon ni Mara. Kuya, baka, parang may nahahalata si Mara. Ako rin, nagkaroon ako ng parehong problema, kabaligtaran nga lang. Ngumiti ng mapait si Mara. Ang totoo, nagpakasal ako dati sa isang doktor, pero kabaligtaran ng problema, napakaliit ng asawa ko at napakadaling matapos. Unang beses na nagpakita si Mara ng malungkot na ekspresyon. Ni minsan, hindi ako nakaramdam ng totoo sa buong buhay ko. Siguro nasaktan ang asawa ko. Sa huli, nagalit siya sa akin. Sabi niya, masyado raw akong sakim. Mara, nagsisimula na kaming maghiwalay ngayon. Walang nakakaalam sa pamilya, pati si ate, hindi alam. Sa araw na iyon, nagbahagi kami ng aming mga sugat. Kakaiba, pero hindi ako nahiya sa harap ni Mara. Kuya, wala pa kasing karanasan si ate, kaya mas matatakutin siya. Alam ko, pero wala kang ginawang mali, kuya. Wala ka dapat ikahiya. Gusto kong umiyak sa sinabi niyang iyon. Unang beses kong narinig ang ganoong salita sa loob ng 52 taon. Hinawakan ni Mara ang kamay ko. Kuya, may tao ring makakaintindi sa iyo. Pagkatapos noon, mas madalas na bumisita si Mara. Marami kaming pinag-uusapan. Si Mara, dahil yoga instructor siya, ay bukas sa mga usapin tungkol sa katawan. Kuya, gusto kong malaman, gaano ba kalaki? Mara, marami akong interes sa ganitong bagay. Alam mo naman, kuya, kulang ako sa karanasan sa ganitong bagay, kaya pagsisisihan ko sa buong buhay ko. Parang nagbibiro si Mara, pero seryoso ang tingin niya. Isang gabi, duty si Jana sa ospital, at kaming dalawa lang ni Mara ang nasa bahay. Nagdala si Mara ng wine. Kuya, hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon, uminom tayo. Anong nangyari? Nakakuha ako ng divorce papers sa asawa ko. Namula ang mga mata ni Mara. Sa huli, ganito ang katapusan. Umupo ako sa tabi ni Mara. Mara, okay ka lang ba? Hindi, pero tapos na rin naman ang relasyon. Uminom kami ng wine, 1 baso, 2 baso, 3 baso, nalasing si Mara. Kuya, nakakainis ang buhay ko. Bakit? Ni minsan, hindi ako tunay na minahal. Wala akong interes sa asawa ko at niyakap lang niya ako dahil sa obligasyon. Pero, iyon din, natapos lang sa 1 minuto. Umiyak si Mara. Babae rin ako, kuya. Gusto ko ring maramdaman. Niyakap ko si Mara, para lang aliwin. Pero itinaas ni Mara ang ulo niya mula sa yakap ko. Nagtagpo ang mga mata namin. Kuya, Mara. Lumapit ang labi ni Mara. Dapat ay umilag ako, pero hindi ako umilag. Naghalikan kami. Maikli lang ang halik, pero parang may kuryente. Huminga ng malalim si Mara at nagsalita. Kuya, nababaliw na ako, siguro. Mara, hindi tayo dapat gumawa ng ganito. Alam ko, pero hinawakan ni Mara ang mukha ko gamit ang 2 kamay niya. Naramdaman mo rin, di ba? Ngayon lang. Hindi ako makasagot. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong panginginig sa buong buhay ko. Mara, kuya, ngayong gabi lang? Ngayong gabi lang, maaari mo bang ipakita kung anong klaseng tao ka? Ang kuwento noong gabing iyon ay sinabi ko na sa simula. Sa gabing iyon, unang beses kong nakilala ang isang babaeng hindi tumatakas at nakilala ni Mara ang isang lalaking lubos na nakakapuno sa kanya. 5:00 ng madaling araw, nakayakap si Mara sa akin at nagsalita. Kuya, nananaginip ba ako? Parang panaginip din sa akin. Hinalikan ni Mara ang dibdib ko. Kuya,
Muntik na akong mabaliw ngayon. Ganito pala iyon, ang pag-ibig. Mara, kuya, anong gagawin ko ngayon? Pakiramdam ko, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Ganoon din ang nararamdaman ko. Ang taong tumanggap sa akin sa edad na 52, ang taong nagparamdam sa akin bilang lalaki sa unang pagkakataon. Ako rin, Mara. Pagkatapos noon, hindi na kami nakabalik. Araw-araw bumibisita si Mara. Sa tuwing wala si Jana sa ospital, nagkikita kami. Kuya, miss na kita. Ako rin. Nagkikita kami sa bahay, sa kotse, sa bahay ni Mara, kahit saan. Tinuruan ako ni Mara kung paano magmahal. Kuya, kung hahawakan mo ito, gusto ng babae. Ganyan. Oo. Masarap. Unang beses kong natutunan ang katawan ng babae, ang puso ng babae, at unang beses na natuto si Mara kung paano lubos na maging kontento. Kuya, sige pa. Mababaliw ako. Kapag nagsimula kami, tumatagal kami ng 3 o 4 na oras. Sinabi ni Mara, Kuya, bobo si ate. Sayang na pinakawalan niya ito. Mara, Kuya, basta't nandyan ka lang, wala na akong ibang inggit. Alam naming mapanganib ito, pero hindi namin mapigilan. 3 buwan ang lumipas. Pakiramdam ko, hindi ako mabubuhay nang wala si Mara kahit isang araw. Ganoon din si Mara. Kuya, anong gagawin natin? Hindi ko alam. Ako, basta't ikaw lang, kuya, sabihin ko kaya kay ate? Hindi. Magugulat si Jana. Pero, balang araw, malalaman din ito. Alam namin. Nasasabog ang relasyon na ito balang araw. Pero ayaw naming bitawan ang pag-ibig na unang naramdaman namin sa loob ng 50 taon. Pagkatapos noong gabing iyon, ganap akong nagbago. Unang beses, sa edad na 52, na masaya akong magising sa umaga, nag-text si Mara. Kuya, panaginip ba kagabi? Nanginginig pa rin ako. Nanginginig din ako. Ako rin. Hindi pa rin ako makapaniwala. Kuya, miss na kita. Magkikita ba tayo ulit ngayon? Maaga kong isinara ang tindahan, hindi ko iyon ginawa sa buong buhay ko. Pumunta ako sa bahay ni Mara. Pagbukas ko ng pinto, tumalon si Mara sa yakap ko. Kuya, naghalikan kami mula pa sa pintuan. Mara, kwarto. Hindi, dito. Ngayon na. Nag-ibigan kami ulit sa sofa sa sala. Sa pagkakataong ito, mas matindi kaysa kagabi, sumakay si Mara sa akin at nagsalita. Kuya, ako ba ang magdadala? Kahit ano. Dahan-dahan, gumalaw si Mara ng mag-isa. Mas maganda ito kasi kaya kong kontrolin. Mara, kuya, akin na ako ngayon, lubos na ako. Noong hapon na iyon, 3 beses kaming nag-ibigan, nakasandal si Mara sa dibdib ko at nagsalita. Kuya, kakaiba ba ako? Sobrang hilig ko. Hindi. Mara, tapat ka lang. Sabi ng asawa ko, malaswa raw ako, na hindi dapat ganito ka-agresibo ang babae. Bakit? Bobo ang lalaking iyon. Ngumiti si Mara. Iba ka kuya, gusto mo akong mag-enjoy. Natural lang, masaya rin ako kapag nakikita kitang masaya. Hinalikan ni Mara ang mukha ko ng paulit-ulit. Kuya, mahal kita. Kumabog ang dibdib ko sa sinabing iyon. Unang beses kong narinig ang salitang iyon sa edad na 52. Ako rin, Mara. 1 linggo ang lumipas, halos araw-araw kaming nagkikita. Maraming night duty si Jana at hindi niya ako tinitingnan kahit umuwi siya. June, pupunta ulit ako sa ospital ngayon. Iniiwasan ni Jana ang pakikipag-usap sa akin. Mas madali iyon para sa akin. Kasalanan, magsisinungaling ako kung sasabihin kong wala. Pero mas mahalaga ang makita si Mara. Malaya si Mara dahil yoga instructor siya. Kuya, kinansel ako ang afternoon class ko. Magkita tayo. Nagkikita kami sa tanghali. Sa bahay ni Mara, sa office sa 2 palapag ng tindahan ko, minsan sa kotse. Isang araw, nagtanong si Mara. Kuya, hindi pa rin ba kayo nag-iibigan ni ate? Hindi, ayaw ni Jana. Hinawakan ni Mara ang kamay ko. Kuya, pasensya na. Pakiramdam ko, inagaw kita kay ate. Hindi. Hindi ako ginusto ni Jana sa simula pa lang. Pero, sa pananaw ni ate, Mara, sa loob ng 62 taon, wala pang naghangad sa aking tulad mo. Napuno ng luha ang mata ni Mara. Kuya, dahil sa iyo, Mara, unang beses akong naging lalaki, wala akong balak maging bayaw mo. Nag-ibigan kami ng mas malalim noong araw na iyon, bumulong si Mara. Kuya, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Totoo, ako rin. 1 buwan ang lumipas, lalong naging matapang ang relasyon namin. Isang araw, nasa bahay si Jana, pero dumating si Mara. Ate, nandito na ako. Masayang sinalubong ni Jana. Mara,
Buti at dumating ka, maaga ka ngayon. Oo. Namiss ko si ate. Nakaupo kaming tatlo sa sala. Umupo si Mara sa tabi ko. Sa ilalim ng kumot, hinawakan ni Mara ang kamay ko. Mabilis na kumabog ang puso ko. Nanood ng TV si Jana at kami naman, magkahawak kamay sa ilalim ng kumot. Inilagay ni Mara ang kamay ko sa hita niya, tiningnan ko si Jana, wala siyang kamalay-malay. Bumulong si Mara ng mahina. Nakaka-excite, di ba? Tumango ako. Alam kong kabaliwan pero hindi ko mapigilan. Nang pumunta si Jana sa banyo, hinalikan ako ni Mara. Kuya, sobrang excited ako ngayon. Mara, mapanganib. Kaya mas gusto ko. Nang lumabas si Jana, nagkunwari kaming normal. Noong gabing iyon, nag-text ako kay Mara pagkatapos matulog ni Jana. Masyadong mapanganib ngayon. Sumagot si Mara. Pero na-excite ka rin, kuya. Naramdaman ko. Mara. Kuya, gusto kong gawin sa iyo agad bukas. Muntik na akong mabaliw kakapigil. Kinabukasan, nagkita kami sa bahay ni Mara. Pagbukas niya ng pinto, hinila agad ako ni Mara. Kuya, akala ko, mamamatay ako sa kakahintay. Naghalikan kami mula sa pintuan, papunta sa sala, hanggang sa kwarto, habang naghuhubad. Mara, hindi mo dapat ginawa iyon sa harap ni ate kahapon. Alam ko. Pero, kuya, nakakakilig di ba? Lalong naging matapang si Mara. Kuya, magbakasyon tayo? Bakasyon? Oo, tayong dalawa lang, sa Palawan kaya. Pero, anong sasabihin natin kay Jana? Sasabihin kong kasama ko ang mga kaibigan ko, sabihin mo namang business trip ka. Kaya, pumunta kami sa Palawan, 4 na araw, 3 gabi, ako, na hindi pa nagbabakasyon sa buong buhay ko, nagpunta sa una kong bakasyon sa edad na 52, isang beach resort sa Palawan. Binuksan ni Mara ang bintana at nagsalita, Kuya, dito, maaari tayong sumigaw. Hay naku, nahirapan akong magpigil. Sa bahay, kailangan nating maging tahimik, di ba? Sa gabing iyon, sumigaw talaga si Mara. Kuya, masarap. Sige pa. Ako rin, unang beses na hindi nagpigil. Mara, nag-ibigan kami buong gabi. Sa madaling araw, nakayakap si Mara sa akin at nagsalita, Kuya, hindi ba tayo pwedeng mabuhay ng ganito na lang habang buhay? Ako, gusto kong sabihin kay ate na mahal kita. Mara? Kuya, tumakas na tayo. Dito na tayo tumira. Seryoso si Mara. Mara, mahirap sa totoong buhay. Bakit? May pera ka naman kuya. Magtuturo na lang ako ng yoga dito. Paano si Jana? Paano ang pamilya? Umiyak si Mara. Kung ganoon, anong gagawin natin? Magtatago tayo habang buhay. Hindi ako makasagot. Pagkatapos naming bumalik mula sa Palawan, nag-iba ang pakiramdam. Nagsimulang mag-alala si Mara. Kuya, sa akin ka lang tumutok. Huwag mong isipin si ate. Mara, hindi ko mahal si Jana. Ikaw lang ang iniisip ko. Talaga? Talaga. Pero lumaki ang pag-aalala ni Mara. Isang araw, nagbigay si Mara ng kakaibang mungkahi. Kuya, paano kung magbuntis ako? Kung magkaanak tayo, wala nang magagawa si ate, di ba? Mara, masyado iyon. Seryoso ako kuya, gusto kong magkaanak sa iyo. Nagulat ako. Mara, kailangan nating pag-isipan pa iyan. Nagtampo si Mara, ayaw mo ba akong panagutan kuya? Hindi yon. Kung hindi, ano? Unang beses kaming nag-away noong araw na iyon, umiyak si Mara at umuwi. Naiwan akong mag-isa, nag-iisip. Saan patungo ang relasyon na ito? Pagkalipas ng ilang araw, si Mara ang unang tumawag. Kuya, pasensya na, masyado akong OA. Hindi, ako ang hindi nakaintindi sa damdamin mo Mara. Kuya, magkita tayo. Nagkita kami ulit, nakayakap si Mara sa akin at nagsalita. Kuya, natakot ako, naiiwan mo ako. Hindi kita iiwan. Talaga? Talaga. Hindi ako mabubuhay nang wala ka Mara. Nag-ibigan kami ulit, pero may nagbago. Mas lumalim ang pag-ibig, pero lumaki rin ang pag-aalala. 2 buwan pa ang lumipas. Isang araw, nagbigay si Jana ng kakaibang pahayag. June, parang nagbago ka nitong mga nakaraang araw. Sabi niya, lumiwanag ang mukha mo. May maganda bang nangyari? Kumabog ang dibdib ko. Hindi, naganda lang ang takbo ng tindahan. Tiningnan ako ni Jana ng matagal. Ganoon ba? Noong gabing iyon, unang beses na pumasok si Jana sa kwarto ko. June, mag-usap tayo. Anong pag-uusapan? Umupo si Jana sa kama at nagsalita. June, pasensya na. Hindi ako naging mabuting asawa, di ba? Anong sinasabi mo? Alam ko na nalulungkot ka. Pero hindi pa rin ako handa. Yana,
Pero June, ayaw kong mag-divorce. Nakaramdam ako ng guilty. Bakit mo biglang sinabi iyan? Nagbuntong hininga si Jana. Sa nakaraang araw, pakiramdam ko, sobrang layo mo na. Umalis si Jana at nag-text ako kay Mara. Mara, parang may nahahalata si Jana. Dumating ang sagot ni Mara. Talaga? Anong gagawin natin? Kailangan nating mag-ingat. Kuya, natatakot ako. Ako rin. Pero hindi kami makapigil. Nagkita kami kinabukasan at sa susunod pang araw, nangyari ang nakamamatay na pagkakamali sa 3 buwan. Nang bumisita si Mara sa bahay ko, umuwi siya na nakasuot ng cardigan ni Jana. Kinabukasan, nagtanong si Jana, June, nakita mo ba ang kulay rosas na cardigan ko? Hindi ko nakita. Kakaiba. Dito ko lang nilagay. 1 linggo ang lumipas, nagpakita si Mara sa harap ni Jana na suot ang cardigan na iyon. Ate, nandito na ako. Nanigas ang mukha ni Jana. Mara, hindi ba iyan ang akin? Nagulat si Mara at tumingin sa suot niya. Ay, ito ba ang kay ate? Pasensya na, nilamig ako sa bahay ni kuya, kaya kinuha ko na lang. Sa sandaling iyon, nanigas ang hangin. Tiningnan ako ni Jana ng matagal. June, bakit ka inuulan ng damit ko ni Mara? Iyon ay, nang bumisita si Mara, lalong naging malamig ang tingin ni Jana. Kailan? Ako, iyon ay. Sumingit si Mara. Ate, nagpadala ako ng utos ni kuya, pero nahalata na ni Jana. Inakala ba ninyo na bobo ako? Sa araw na iyon, nagsimula ang lahat. Ang pagdududa ni Jana. Pagkatapos ng insidente ng cardigan, nagbago ang lahat. Ganap na nagiba ang tingin ni Jana sa akin. Puno iyon ng pagdududa. June, maging tapat ka. Mayroon ba kayo ni Mara? Anong sinasabi mo? Mukha ba akong bobo? Bakit ka sinuotan ng damit ko ni Mara? Nagdahilan ako. Naglinis si Mara, kaya nilamig siya. Naglilinis? Bakit si Mara ang maglilinis? May cleaner tayo, di ba? Nanginginig ang boses ni Jana. June, baka. Umiling ako. Maling akala, wala talaga. Pero hindi naniwala si Jana. Simula noong gabing iyon, binabantayan ako ni Jana. June, saan ka galing ngayon? Sa tindahan. Sa tindahan lang? Hindi ka pumunta sa ibang lugar? Maaari ko bang tingnan ang telepono mo? Inabot ni Jana ang kamay niya. Ipakita mo ang telepono mo. Kung wala kang tinatago, kaya mong ipakita, di ba? Inabot ko ang telepono. Buti na lang, nabura ko na ang mga text message namin ni Mara. Tiningnan ni Jana ang call logs. Bakit ang dalas mong tumawag kay Mara? Iyon ay, madalas magtanong si Mara dahil nag-aalala siya kay ate. Kasalanan iyon. Itinapon ni Jana ang telepono pabalik sa akin. June, huwag kang magsinungaling. Alam ko ang lahat. Jana, ang tingin mo kay Mara, hindi ko ba nakita iyon? Umiyak si Jana. Pasensya na kung hindi kita nabigyan ng sapat na pagmamahal, pero, ganoon pa man, ang kapatid ko pa. Hindi ako makasagot. Umalis si Jana sa gabing iyon at umuwi sa magulang niya. Tumawag ako kay Mara. Mara, may malaking problema. Ano? Nahalata ni Jana. Umalis siya ng bahay. Mabilis ang paghinga ni Mara. Kuya, anong gagawin natin? Natatakot ako. Kung malaman ni ate, malamang, alam na niya. Umiyak si Mara. Kuya, anong gagawin ko? Sobrang pasensya na ako kay ate. Mara, kumalma ka, pero hindi rin ako kalmado. Kinabukasan, tumawag ang nanay ni Jana biyenan ko. June, pumunta ka rito ngayon din. Malamig ang boses ng nanay. Pumunta ako sa bahay ng biyenan ko. Sa sala, nakaupo si Jana, nanay, at tatay biyenan ko. Umupo ka. Umupo ako sa sofa. Nagtanong ang tatay. June, narinig ko kay Jana. Mayroon ba kayo ni Mara? Hindi, maling akala po. Sumigaw ang nanay. Maling akala. Maling akala na suutan ka ni Mara ng damit ni Jana sa bahay mo. Iyon ay. Hinampas ng tatay ang mesa. Magsabi ka ng totoo. Nagloko ka ba kay Mara? Ikinubli ko ang ulo ko. Hindi ako makapagsalita. Umiyak si Jana at nagsalita. Tatay, tama po. Hindi man siya umamin. Pero alam ko ang lahat, sinampal ako ng nanay. Masamang lalaki, iniwan mo ang anak ko para sa kapatid niya, kambal pa. Sinampal niya ako, hindi ako makapagdahilan. Sinabi ng tatay, June, tawagan mo si Mara ngayon at papuntahin mo rito. Kailangang mag-usap ang lahat ng apektado. Nanginginig ang kamay ko habang tinatawagan si Mara. Mara, pumunta ka sa bahay ng nanay. Kuya, nahalata na. Dumating si Mara pagkatapos ng 1 oras. Nang bumukas ang pinto, sumigaw si Jana. Mara, totoo ba? Ikaw at si kuya?
Umiiyak si Mara. Ate, pasensya na. Sa sinabing iyon, sumigaw si Jana. Totoo? Talaga? Tumakbo ang nanay kay Mara. Baliw na bata. Ang asawa ng kapatid mo, paano mo nagawa? Sinabunutan ng nanay si Mara. Nay, huwag niyo siyang saktan. Niyakap ko si Mara. Ako na lang ang saktan ninyo. Hindi kasalanan ni Mara. Sumigaw ang tatay. Pareho kayong baliw, sa dalawang magkapatid pa. Umiyak si Jana, nakaupo sa sahig. Ano ako? Anong ginawa kong mali? Lumapit si Mara sa ate niya. Ate, pasensya na. Sobrang pasensya na. Tinulak ni Jana si Mara. Huwag kang lumapit, hindi ka kapatid ko. Hindi ka kapatid ko. Huwag ka nang magpakita sa akin ulit. Tiningnan ako ng nanay. June, ano ang hindi mo gusto kay Jana? Anong hindi niya nagawa? Unang beses kong nagsalita ng tapat. Hindi kami magkasundo ni Jana. Anong hindi magkasundo? Hindi ko pumasabi iyon. Sumigaw si Jana. Sabihin mo kung gaano ka kalaki, kung gaano ako katakot, sabihin mo. Sa sinabing iyon, nanigas ang tatay at nanay. Jana, anong sinasabi mo? Umiyak si Jana at nagsalita. June ay masyadong malaki sa katawan. Natatakot ako. Sa unang gabi pa lang, natakot na ako. Tinabunan ng nanay ang bibig niya. Jana, sumingit si Mara. Kaya inintindi ko si kuya. Tiningnan ni Jana si Mara. Intindihin? Iyon ba ang tawag mo sa pag-agaw ng asawa ng kapatid mo? Intindihin? Kasi iniwan mo siya, ate. Hindi mo man lang niyakap si kuya ng maayos. Sumigaw si Mara habang umiiyak. Mahal ko si kuya. Kailangan ko si kuya at kailangan din ako ni kuya. Sinampal ni Jana si Mara. Pag-ibig? Iyan ba ang pag-ibig? Iyan ay pagtataksil? Hinawakan ni Mara ang pisngi niya at umiyak. Ate, seryoso ako. Manahimik ka. Huwag ka nang magsalita ng seryoso ulit. Tumayo ang tatay. Maghiwalay kayo. June, makipag-divorce ka kay Jana. At ikaw naman, Mara, huwag ka nang babalik sa bahay na ito habang buhay. Ikinubli ko ang ulo ko. Opo, makikipag-divorce po ako. Tiningnan ako ni Jana. June, huling tanong, mahal mo ba si Mara? Nag-atubili ako, pero hindi ako makapagsinungaling. Opo, mahal ko. Nanginginig si Jana. Ganoon pala. Umalis ako sa bahay na iyon. Naghihintay si Mara sa labas. Niyakap namin ang isa't isa ng walang imik. Kuya, pinalayas ako sa bahay. Sabi ni tatay, wag daw akong babalik hanggang hindi pa kami naghihiwalay. Mara, hinawakan ko ang kamay ni Mara. Sa bahay na tayo, wala nang kailangang magtago. Simula noong araw na iyon, tumira si Mara sa bahay ko, pero hindi kami pinayagan ng mundo. Isang linggo ang lumipas, tumawag ang nanay ko. June, anong nangyayari? Tumawag ang nanay ni Jana. Sabi niya, nagloko ka raw sa kapatid ni Jana. Nanay, pasensya na po. Umiyak ang nanay ko. Gaano ako nagsikap para makasal ka, tapos ginawa mo ito? Nanay, hindi po kami magkasundo ni Jana. Kung ganoon, mag-divorce ka, bakit mo pa sinasama ang kapatid? Mahal ko po si Mara. Nagbuntong hininga ang nanay. June, kung patuloy kang makikipagsama sa babaeng iyon, hindi na kita kikilalanin na anak. Nanay, huwag kang magpahiya sa akin. Hiwalayan mo siya agad. Pinutol ng nanay ang tawag. Nawalan ako ng nanay noong araw na iyon. Tumawag din ang simbahan. Brother June, huwag ka na munang magsimba. Kumalat na ang balita, kapatid ng asawa mo ang kabit. Hindi maganda para sa image ng simbahan. Pinalayas ako sa simbahan na pinagdarasalan ko habang buhay. Nagbulungan din ang mga empleyado ng tindahan. Sir, narinig namin ang balita. Anong balita? Ang kapatid daw ng madam? Totoo ba? Hindi ako sumagot. 2 empleyado ang nag-resign. Sir, pasensya na, pero hindi kami makapagtrabaho sa ilalim ng ganyang tao. Bumaba rin ang benta ng tindahan. Nawalan ng mga regular customer. Sa loob ng 1 buwan, kailangan kong isara ang isang branch. Umiyak si Mara. Kuya, kasalanan ko ang lahat. Masyado akong naging sakim. Hindi. Pinili ko ito. Pero, kuya, napakarami mong nawala. Nanay, simbahan, negosyo, okay lang, basta't ikaw lang Mara. Pero hindi kami okay. Nahirapan kami sa ekonomiya at sa damdamin. Isang gabi, tumawag ang asawa ni Mara. Ikaw ba si John Ramos? Oo, ibalik mo ang asawa ko. Pasensya na, pero nagdesisyon na si Mara. Desisyon? Hihingi ako ng damage sa iyo. Maghanda ka. Pinutol ang tawag. Pagkalipas ng ilang araw,
dumating ang notifikasyon mula sa korte. Nagdemanda ang asawa ni Mara sa akin para sa 2.8 million PF na danyos. Nakipagkita ako sa abogado. Kung magsasabi ako ng totoo, mataas ang posibilidad na matalo ka kasi adultery iyan sa babaeng may asawa. Kailangan ko bang magbayad ng danyos? Oo. Kailangan mong maghanda ng minimum na 700,000. Umuwi ako at sinabi kay Mara. Mara, idinimanda ako ng asawa mo. Namutla si Mara. Magkano? 2.8 million. Kuya, pasensya na. Okay lang, ako ko ang responsibilidad. Pero seryoso ang problema sa pera. Kailangan ko pang isara ang isa pang branch. Kailangan ko pang bawasan ang mga empleyado. Ang mga naipon ko sa buong buhay ko sa edad na 52 ay nawala ng higit sa kalahati. Isang gabi, nag-empake si Mara. Kuya, kailangan ko nang umalis. Bakit? Ayaw kong sirain ang buhay mo. Hinawakan ko ang kamay ni Mara. Kung aalis ka ngayon, tuluyan nang magtatapos ang buhay ko. Kuya, Mara, nawalan ako ng pera at dangal. Nawalan ako ng pamilya. Pero kung mawawala ka pa, wala na talagang matitira sa akin. Umiyak si Mara. Kuya, sobrang pasensya na ako. Huwag kang mag-alala, pinili ko ang gusto ko. Niyakap namin ang isa't isa ng mahigpit noong gabing iyon. Kahit na sinisiraan kami ng mundo, nasa amin ang isa't isa. Pagkalipas ng 3 buwan, may paglilitis. Sa harap ng hukom, nagsalita ako. Mahal ko po si Mara. Alam kong mali ang ginawa ko, pero hindi ako nagsisisi. Nagtanong ang hukom. May balak ka bang makipamuhay pa rin sa asawa ng plaintiff? Kahit na magbabayad ka ng danyos? Ang desisyon ay 1 million na danyos. Ibinenta ko ang huling tindahan na natira. Mahigit kalahati ng naipon ko sa pagtatrabaho sa loob ng 52 taon ay nawala. Pero nasa tabi ko si Mara. Kuya, magtatrabaho rin ako. Magtuturo ulit ako ng yoga. Mara, magsimula ulit tayo. Mula sa simula, nawala ang lahat sa edad na 52, pero kasama ko ang taong mahal ko sa unang pagkakataon. Naganap din ang divorce ko kay Jana. Hindi ako pinatawad ni Jana hanggang sa huli. June, pagsisisihan mo ito habang buhay. Iyon ang huling sinabi sa akin ni Jana. Lumipat kami ni Mara sa isang maliit na studio apartment. 52 at 47 anyos ang nagsimulang makipaglaban sa mundo. Isang gabi, nagtanong si Mara, Kuya, nagsisisi ka ba? Umiling ako. Hindi, kahit minsan. Talaga? Talaga. Dahil nakilala kita, Mara, ngayon ko lang nalaman kung ano ang pag-ibig. Niyakap ako ni Mara. Kuya, mahal kita. Ako rin. Mahirap kami, pero masaya. Nagtrabaho si Mara bilang yoga instructor at nagbukas ulit ako ng maliit na lechon manok stand. Hindi tulad ng dati, pero kaya naming mabuhay. At higit sa lahat, nasa amin ang isa't isa. Gabi-gabi, nag-iibigan kami. Kuya, pinuri ako sa class ngayon. Magaling. Ikaw kuya? Nagka-regular customer ako ngayon. Wow, jackpot. Masaya kami sa maliliit na bagay. Ako, na nabuhay ng mag-isa sa loob ng 50 taon, ay nagbahagi ng kagalakan sa isang tao ngayon. Ngayon ko lang nalaman kung gaano kasaya iyon. Isang araw, tumawag ang nanay ko. June, kumusta ka? Nanay, hindi ko pa rin maintindihan ang ginawa mo. Pero, anak kita, hindi man ako mapatawad ng nanay, pero gusto niyang makipag-ugnayan. Nanay, pasensya na po, salamat po. Magkita tayo minsan, kung may oras ka. Opo, nanay. Dahan-dahan, nagsimulang tanggapin kami ng mundo. Isang taon ang lumipas, isang araw, sinabi ni Mara, Kuya, parang buntis ako. Talaga? Oo. Sa pagkakataong ito, sigurado na. Pumunta kami sa ospital, 7 linggo na, magkahawak kamay kami at umiyak. Kuya, nagka-baby tayo. Mara, unang beses akong naging tatay. Umiyak ako noong araw na nalaman namin ang pagbubuntis. Hindi ako makapaniwala na magiging tatay ako sa edad na 53. Umiyak din si Mara. Kuya, magiging tunay na pamilya na tayo. Oo nga. Niyakap namin ang isa't isa at umiyak sa parking lot ng ospital ng matagal. Sa gabing iyon, sa maliit na studio apartment, tahimik kaming nagdiwang. Kuya, sana lalaki. Sana babae. Parehong okay, maganda iyan kung kamukha ni Mara. Hinaplos ni Mara ang tiyan niya. Kuya, magiging mabuting nanay ba ako? Natural lang. Pero, kuya, paano kung malaman ng anak natin balang araw na ang nanay niya ay dating niyang tita? Hinawakan ko ang kamay ni Mara. Sa panahon na iyon, magsabi tayo ng totoo na mahal ng nanay at tatay ang isa't isa. Sumandal si Mara sa balikat ko. Kuya, salamat.
3 buwan na ang pregnancy. Malala ang pagsusuka ni Mara. Kuya, parang mamamatay ako. Hinaplos ko ang likod ni Mara at binigyan siya ng tubig. Konting tiis pa, Mara, mawawala rin iyan. Hindi ka pupunta sa tindahan, kuya? Magpapahinga ako ngayon. Gusto kong samahan si Mara. Umiyak si Mara. Kuya, hindi ka nakakapagtrabaho dahil sa akin. Okay lang, mas mahalaga si Mara. Buong araw akong nasa tabi ni Mara. Minasahe ko ang likod niya, nagluto ng lugaw, at sinuklayan ang buhok niya. Hindi ko pa nagawa ang mga ito sa buong buhay ko, pero masaya ako. 5 buwan na ang pregnancy, nagsimulang lumabas ang tiyan. Tiningnan ni Mara ang salamin at nagsalita. Kuya, lumabas na ang tiyan ko, parang buntis talaga ako, di ba? Maganda. Nagdadala ka ng anak ko. Ngumiti si Mara. Sige na, nagsisinungaling ka. Paano ito naging maganda? Totoo. Hawak mo ang anak ko. Hinalikan ko ang tiyan ni Mara. Anak, si tatay ito. Lumabas kang malusog. Sa sandaling iyon, gumalaw ang tiyan. Oh, ano iyon? Kicking iyon. Gumalaw ang baby mo, kuya. Hinawakan namin ang tiyan at umiyak ulit. May buhay na lumalaki sa pagitan namin. 6 na buwan na ang pregnancy. Tumawag ako sa nanay ko. Nanay, buntis po si Mara. Narinig ko ang buntong hininga ng nanay sa telepono. Sige, ganoon pala. Nanay, maaari mo bang tingnan ang anak namin kahit minsan lang? Matagal na hindi nagsalita ang nanay. June, hindi ko pa rin maintindihan ang ginawa mo. Pero, apo ko iyan. Kung manganak ka, tawagan mo ako. Salamat po, nanay. Nanginginig ang boses ng nanay. June, alagaan mong mabuti. Pinili mo iyan. Opo, nanay. Pinutol ko ang tawag at umiyak. Parang tinatanggap na ako ng nanay kahit papaano. 7 buwan na ang pregnancy. Tumawag ang dating asawa ni Mara. Mara, narinig kong buntis ka. Batiin kita. At pasensya na. Nagulat si Mara. Ha? Ngayon ko lang nalaman ang hindi ko nagawa sa iyo. Maging masaya ka. Pinutol ang tawag. Umiyak si Mara. Kuya, binati ako ng lalaking iyon. Nakakatuwa. Pero bakit ako umiiyak? Hindi. Mara, mabait ka lang. 8 buwan na ang pregnancy. Isang araw, tumawag si Jana. June, maaari ba tayong mag-usap? Iba ang boses ni Jana kaysa dati. Hindi na malamig. June, narinig kong buntis si Mara. Oo. Pasensya na. June, hindi pa rin kita mapapatawad. Pero, ang bata, wala siyang kasalanan. Yana. June, may ibibigay ako kay Mara. Isang gintong singsing na gusto ng nanay ko na ibigay sa kanya. Sabihin mo, kunin niya. Hindi ako makapagsalita. Jana, salamat. Salamat? Hindi. Naaawa lang ako sa bata. Tita niya ang nanay niya, di ba? Pasensya na. June, huling tanong. Masaya ka ba? Tapat akong sumagot. Oo, masaya ako kasama si Mara. Nagbuntong hininga si Jana. Kung ganoon, okay na. Iyon ang mahalaga. Maging masaya ka. Pinutol ang tawag. Sinabi ko kay Mara ang kuwentong ito. Umiyak si Mara. Ate, mabait pa rin si ate. Mara, humingi ka ng tawad kay ate balang araw. Opo, gagawin ko. 9 na buwan na ang pregnancy. Naghanda kami para sa panganganak. Napuno ang maliit na studio apartment nang ilagay namin ang kuna ng bata. Kuya, masikip ang lugar. Okay lang. Basta't may matutulugan ang anak natin. Pumunta ako para bumili ng damit ng bata. Unang beses kong pumunta sa tindahan ng gamit ng bata sa edad na 50. Tuloy po, anong hinahanap nyo? Damit po ng bata? Pangbagong silang. Batiin kita. Unang anak ba? Oo. Late bloomer po. Ah, ganoon pala. Ito, maganda ito. Bestseller ngayon. Bumili ako ng kulay dilaw na jumpsuit. Pagdating sa bahay, ipinakita ko kay Mara. Kuya, ang ganda. Magiging anghel ang anak natin kung suot niya ito. Inilatag namin ang damit ng bata at pinagmasdan ng matagal. Kuya, naniniwala ka ba? Magkakaanak tayo? Hindi. Parang panaginip pa rin. Ako rin. 1 linggo bago ang due date, naramdaman ni Mara ang sakit. Kuya, masakit. Ngayon na ba? Oo. Tiyan. Nagmaneho ako patungong ospital, nanginginig ang kamay ko. Mara, huminga ka. Malalim na hininga, at labas. Kuya, dumating kami sa ospital, sinuri ng doktor, hindi pa bukas ang cervix, maghintay pa tayo ng kaunti. Hinawakan ko ang kamay ni Mara at nanatili sa tabi niya, buong gabi, nagdusa si Mara sa sakit. Aray, kuya, masakit talaga. Konting tiis pa,
Malapit mo na siyang makita. Kuya, natatakot ako. Nandito ako. Huwag kang matakot. 5:00 ng madaling araw, nagsimulang bumukas ang cervix. Sige, pumunta na tayo sa delivery room. Sumunod ako sa delivery room, dito na lang po kayo maghintay. Nagsara ang pinto ng delivery room, nagdasal ako sa labas. Hindi ako kailanman nagdasal ng maayos sa buong buhay ko, pero ginawa ko iyon noong araw na iyon. Pakiusap, maging ligtas si Mara at ang baby. 1 oras, 2 oras, 3 oras ang lumipas, nang marinig ko ang iyak ng bata, uwa, uwa. Parang sasabog ang dibdib ko. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas ang nurse. Batiin kita. Lalaki po. Lalaki. Opo. 3.2 kilograms, malusog. Napaupo ako sa kinatatayuan ko at umiyak. Sa edad na 53, naging tatay ako. Nasa recovery room si Mara. Namutla ang mukha niya, pero nakangiti. Kuya, nakita mo na ang anak natin. Hindi pa. Sabi ng doktor, kamukha mo raw. Talaga? Oo. Malaki raw ang ilong. Ngumiti kami. Pagkatapos ng ilang sandali, dinala ng nurse ang bata. Halika, tatay, yakapin mo. Ibinigay ng nurse ang bata sa yakap ko. Sa sandaling iyon, huminto ang mundo. Ang maliit, pulang anak ko, ang anak ko na natutulog sa yakap ko. Kuya, kumusta? Umiyak ako at nagsalita. Ang ganda talaga. Hinawakan ng maliit na kamay ng anak ko ang daliri ko. Sa sandaling iyon, nalaman ko na ang dahilan ng pamumuhay ko sa buong buhay ko ay para sa sandaling ito. Dumating ang nanay ko sa ospital noong araw ng kapanganakan. June, tumingin ang nanay sa bata at umiyak. June, ito ba ang anak mo? Opo, nanay. Niyakap ng nanay ang bata. Ang ganda, ang apo ko. Maingat na nagbigay galang si Mara. Nanay, pasensya na po. Tiningnan ng nanay si Mara at nagbuntong hininga. Mara, hindi ko pa rin kayo mapapatawad sa ginawa ninyo. Pero ang bata, wala siyang kasalanan, alagaan mo siya ng mabuti. Opo, nanay, salamat po. Niyakap ng nanay ang bata at pinagmasdan ng matagal. June, may pangalan na ba? Wala pa po. Yuju kaya? Bilang isang bata na matagal nang hinintay, ibig sabihin handa na, maganda po ang Yuju. Ang pangalan ng anak namin ay naging Yuju. Bumalik kami sa bahay at nagsimula kaming 3 na mamuhay. Masaya kami kahit maliit ang studio apartment. Gabi-gabi, kapag umiiyak si Yuju, niyayakap ko siya para patahanin. Yuju, si tatay ito, huwag kang umiyak. Ngumiti si Mara. Kuya, tatay ka na talaga. Oo, tatay ako. Sa edad na 53, unang beses akong nagkaroon ng pangalan na tatay. Noong 100th day ni Yuju, nagdaos kami ng maliit na pagdiriwang. Wala kaming maraming kaibigan, ang nanay ko, ilang kaibigan ni Mara, at mga empleyado ng tindahan lang ang nandoon, pero masaya kami. Siga, Yuju, hawakan mo ang laruan. Hinawakan ni Yuju ang microphone. Wow, magiging singer iyan. Nagtawanan ng lahat. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto, si Jana, nanigas ang lahat. Tahimik na pumasok si Jana at naglagay ng regalo sa mesa. Batiin kita sa 100 day. Umiyak si Mara. Ate, tiningnan ni Jana si Yuju. Malaki na. Ate, pasensya na. Sobrang pasensya na. Nagbuntong hininga si Jana. Mara, hindi pa rin kita mapapatawad, pero kapatid kita at pamangkin ko ang batang ito, gusto ko lang makita. Maingat na hinawakan ni Jana ang pisngi ni Yuju. Lumaki siyang maayos, buti na lang, June. Tumingin ako, alagaan mo siya ng mabuti, at maging masaya ka. Pagkatapos magsalita, umalis si Jana, umiyak si Mara at hinabol ang ate niya. Ate, nakita ko ang dalawang magkapatid na nag-iiyakan sa labas mula sa malayo. Pagkatapos ng ilang sandali, pumasok si Mara. Kuya, sinabi ni ate, makikipag-ugnayan daw siya sa ibang pagkakataon. Talaga? Oo. Sabi ni ate, sa paglipas ng panahon, maiintindihan niya ng kaunti. Niyakap ko si Mara, buti na lang. Naging 1 taon na si Yuju. Naging 54 na ako. Nagsimulang lumakad si Yuju. Papa! Noong unang tawag niya sa pangalan ko, umiyak ako. Kuya, bakit ka umiiyak? Dahil tinawag niya akong papa. Salita iyon na hindi ko narinig sa buong buhay ko. Nang mag-5 taong gulang si Yuju, nagbukas ako ng isa pang tindahan. Umunlad ng kaunti ang aming buhay. Lumipat kami mula sa studio apartment patungo sa 2 kwartong apartment. Kuya, 2 na ang kwarto natin. Oo nga. Kaya na ni Yuju na matulog ng mag-isa. Mahirap kami, pero masaya.
Nang mag-7 taong gulang si Yuju, tumawag si Jana. Jun, magpapakasal ako ulit. Talaga? Batiin kita. Salamat, susubukan ko na ring mamuhay ng bago. Jana, maging masaya ka. Ikaw rin, Jun. Nagpakasal si Jana sa isang mabuting tao. Nang marinig ko ang balitang iyon, gumaan ang pakiramdam ko, parang naging masaya na ang lahat. Nang mag-10 taong gulang si Yuju, nagtanong siya, Papa, bakit pareho ang mukha ni Mama at ni Tita? Kasi kambal sina Mama at Tita. Ano ang kambal? Magkasabay na lumabas sa isang tiyan. Wow, kakaiba. Hindi pa alam ni Yuju na ang nanay niya ay dating tita niya. Pero balang araw, kailangan naming sabihin, hindi man ngayon. Ngayon, 60 na ako. Naging 15 na si Yuju. May rebellious stage siya kaya minsan nag-aaway kami. Hindi mo alam Papa, ang nararamdaman ko. Yuju, ganoon din ako sa edad mo. Ay, old school ka Papa. Pero masaya ako. Ang normal na pag-aaway na ito ay regalo para sa akin. Naging 50 si Mara. Tumanda na siya, pero maganda pa rin. Kuya, nagkakulubot na ako. Saan? Hindi ko makita. Dito. Pero maganda ka pa rin. Sinungaling. Mahal pa rin namin ang isa't isa. Gabi-gabi, kapag natulog ang anak namin niyayakap namin ang isa't isa. Kuya, nanginginig pa rin ako kapag nakikita kita. Ako rin. Nagsimula ang pag-ibig sa edad na 50, pero mainit pa rin. Kamakailan lang, nakita namin ang pamilya ni Jana. Nagkaanak si Jana ng babae sa bago niyang asawa. June, matagal na tayong hindi nagkikita. Oo, Jana, ang ganda ng anak mo. Salamat. Si Yuju, malaki na rin. Ngumiti kami ng awkward, pero walang galit, pinagaling ng panahon ng lahat. Tahimik na nagsalita si Jana. June, kahit na bumalik tayo sa nakaraan, hindi tayo magkasundo. Magkasundo ka kay Mara, at ako, magkasundo ako sa asawa ko ngayon. Iyon din ang tingin ko. Kaya, wag mo na akong kaawaan pa, masaya rin ako. Ikinubli ko ang ulo ko. Salamat Jana. Umuwi ako at sinabi kay Mara, sabi ni ate, masaya raw siya. Ang galing, masaya ka rin ba Mara? Ngumiti si Mara. Natural lang, kasama kita at si Yuju, masaya ako araw-araw. Ngayon, pumupunta ako sa tindahan ng lechon manok. Sa edad na 60, nag-iihaw pa rin ako ng manok. Pero masaya ako. Pag uwi ko, nandoon si Mara at si Yuju. Papa, anong kakainin natin ngayon? Magluluto si Papa ng masarap. Manok? Gusto ko ng manok? Nagtawanan kami. Sa gabi, kapag natulog si Yuju, umiinom kami ni Mara ng kape. Kuya, hindi ka nagsisisi? Ang pinili mong iwan ng lahat para sa akin. Umiling ako. Kahit minsan, hindi ako nagsisisi. Talaga? Dahil nakilala kita, Mara, ngayon ko lang nalaman kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay. Hinawakan ni Mara ang kamay ko. Kuya, mahal kita. Ako rin. Ang pag-ibig na nagsimula sa paglampas sa linya, ang pag-ibig na pinili kahit mawala ang lahat, pero hindi ako nagsisisi. Dahil ngayon lang ako namuhay sa sarili kong buhay. Kung ikaw ba, anong gagawin mo? Ang mamuhay ng malungkot habang buhay, pinapanatili ang moralidad, o ang makilala ang taong mahal mo sa unang pagkakataon, kahit mawala ang lahat. Walang tamang sagot, pero hindi ako nagsisisi sa pinili ko. Dahil ang sandaling ito ang pinakamasayang sandali sa buhay ko. Ano ang iniisip ninyo? Ibahagi ninyo ang inyong kuwento sa comments. Maraming salamat sa pakikinig sa mahabang kuwentong ito. Ako si June Ramos, 60 anyos, hindi pa huli para sa inyo. Maaari kayong magmahal anumang oras.